Napakaganda pagdugtong ng wire, hindi po siya nababasa ng ulan. Kaya pag maulan, shifting-shifting yung reading ng fiber mo. Ito yung ginagamit namin in case na naputol yung aming fiber wire, lalo na pag single core, katulad nito, is napakadali lang no, idugtong at hindi siya nababasa. Bakit? Meron po siyang rubber dito at pag close po natin, yan po, hindi po yan napapasukan ng ulan o tubig kasi nga merong rubber dito banda. So yan, pakita ko sa inyo kung paano po siya gamitin mga sir. For example, ito yung fiber wire na putol, ito yung sa kabilang dulo, at ito naman yung sa kabila, di ba? So para madugtong natin sila mga sir, unang gagawin natin yung messenger, idudugtong natin. So ganito lang yung gagawin niyo. Pagkatapos niyan, ito naman sa kabila, ilalagay niyo dito. Ganyan lang mga sir, at ganito. Napakadali lang ito. Ang una nilang gagawin, siyempre, is yung messenger natin, idudugtong natin mga sir. Twist nyo lang yan, ganyan lang. Yan. Yan. Napakadali lang ito mga sir. Pagkatapos, pag maliit na yung natira, mahirap na kasi yan, matigas na, puputulin nyo na. Yan. Ito yung magiging itsura niya mga sir pagkatapos. Ayan o. Ayan, dugtong na. Sunod na gagawin natin is ito na. Yung ating mismong fiber natin. So ganito na yung itsura pag nalagyan nyo na ng connector. No? Depende na yan sa inyo kung ano yung gamit nyo na connector. Sing sa akin, ganito lang yung kanyang agwat, yung layo niya. Halos, yan. Medyo lagpas lang ng konti. Pwede naman mataas mga sir para dito banda malagyan nyo ng kunting loop, no? Ganyan. So yan, pakita ko sa inyo kung paano po siya ilagay. Ganyan lang po. Yan, ilabas nilang po yung rubber natin. Then ito po, is pasok nyo sa rubber. Ayan, open nyo lang. Lagay nyo dito mga sir. Ganyan po yung mga itsura niya. Tapos, balik nyo yung rubber. Then, yan mga sir, napakadali lang. Ayan, tapos malinis mga sir. Ayan, hindi na yan mapapasok ng ulan. Yan, pag nalagay na rubber po kasi ito, hindi na yan mapapasok, lalo na pag na-press na. Then, the same din sa kabila, yung gagawin din natin is ito mga sir, ilalabas nyo din dito ng konti para malagay nyo po ito. Ayan po. Then, lagay natin sa ating coupler. Yan. Then, arrange nyo lang konti mga sir. Napakadali lang. Ayan. Kita nyo, di ba? Napakaganda tingnan mga sir. Oh. Tapos, close. Yun. Yun, di ba? Then, para hindi siya magalaw, yung sa amin, nilalagay namin dito. Meron yung butas. Yan, intended po yung butas yan para po sa cable tie. No? Depende rin sa inyo kung ano yung cable tie na gamit nyo. Kung makapal ba, manipis, mas maganda makapal kasi matagal masira sa init. No? So pagkatapos yun mga sir, tara, punta tayo actual kung ano yung magiging itsura niya. So ito na mga sir, yung actual niya pag na-deploy nyo na yung fiber na naputol na dinugtong nyo. For example, ito yung poste at ito yung ating dinugtong. At kita niyo naman mga sir, yung ating messenger, andito po sa likod. Higpit po yan. So, ang purpose po mga sir, kinibultay po natin dyan, yan, para ma-fix po siya na hindi siya tinatamaan masyado ng hangin. At ito naman ang mga sir, no? Yan, hindi po siya basta-basta mapapasukan ng tubig kasi nga, is papunta dito. Pag nakataas po ito, for example, nakaganon, may posibilidad na pumasok yung tubig, pero mahirap pa rin makapasok. Bakit? Merong rubber dito. Yan po yung itsura niya mga sir. Kita niyo naman. Napakaganda po tingnan. So yun mga sir, sa mga gusto matry ito, ilalagay ko sa comment section. No? So sa mga gusto lang naman, kasi yung mga installer, iba-iba kasi yung paraan kung paano pagdugtong ng fiber in case na naputol. Ito lang naman yung pinaka-budget meal para sa amin mga sir. No? So kayo nang bahala kung gusto nito matry. At syempre kung may natutunan kayo sa video na to, huwag kalimutan i-share. Maraming salamat po!